Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Ba ako sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 in the morning. Amoy alak siya. Do you think that with amendments to the budget process now, this will help in terms of transparency? Yes. Okay, makakatulong po talaga Yes. ito. Okay. Kasi lahat magmamalinis, di ba? Wala nang gusto ano siguro, wala nang kasi di ba? Tatanggapin na lang yung net as is. Oh, where is. yan ang tingin kong positibo eh. Wala na, sino pa maglalakas ng loob? Eh, sabihin tumahimik na muna tayo kasi nabuking na yung mga pinagagawa natin. Grabe. Okay po, grabe itong ating pag-uusapan ngayon, no? Kasi itong interview, ito talagang si Alvin and Tourism eh. Ito talaga ang pasimuno, no? Ng mga maiinit na balita patungkol po dyan sa nangyari sa The Hague. At pero ito naman ay sa tingin ko sa Paris ito, no? I think si VP Sara is now in Paris. Pasensya na, inuubo ako eh. Na-excite lang ako talaga dito sa balita na ito. Kasi po, binanggit po ni VP Sara na bago siya nag-resign, nandoon, meron silang office, I think ito sa Malacanang ito eh, na pagkatapos ng pag-resign ni VP Sara, nagbeso-beso siya kay Bongbong Marcos. Siyempre, beso-beso yan eh. Malapit ka sa mukha, bunganga, di ba? At sabi ni VP Sara, naaamoy niya yung alak. Ew! Yak! Imagine that one ha, isang presidente, na instead na magtatrabaho ka, pero 10:30 pa ng umaga amoy alak na. Okay, may ano ako diyan, may reaction ako diyan. Kung amoy alak siya, siguro naman I don't know kung umaga pa lang ay nag-inuman na diyan sa Malacanang or galing siya sa inuman kagabi. Oh, ganun lang 'yan. Baka hangover pa. 'Di ba? Kasi po, tama pala yung mga hinala natin, no? Na every time na nakikita natin siya na parang hangover, yung kanyang mata na parang walang tulog, sabi ko sa sarili ko, nung sinabi yan ni VP Sara, posibleng totoo talaga yung sinabi ni VP Sara. Kasi unang-una, hindi naman yan magsisinungaling si VP Sara. Kasi sasabihin na naman yan ng mga loyalista na gawa-gawa na naman ng istorya ito si VP Sara. Hindi mo masabing ganyan. Kasi it reflects on the face. Makikita mo talaga sa mukha na galing talaga sa inuman. Di ba? Mamaya, i-play natin ang buong video na yan sa interview po ni Alvin and Tourism. No? Nagpapasalamat tayo kay Alvin. Mag-subscribe kayo dyan kasi ina-update tayo sa mga usaping issues patungkol po kay VP Sara at sinasagot naman ni VP Sara ang mga issues. Okay? Mamaya, i-play natin yan. At ito, panoorin rin natin itong interview ni Congressman Tiangco ni Pinky Webb. No? In-interview siya ni Pinky Webb sa Bilyonaryo News Channel. Patungkol po sa hinahanap na committee report nitong si Kong Tiangco na hindi mahanap-hanap. Meron magsasabi, bakit niya hinahanap yung committee report na yan? Importante kasi yung mga reports na yan eh. Doon natin pagbabasehan kung saan napunta yung pera, saan nadagdagan yung pera. Kasi po, ito po yung transparency. Kung meron bang korupsyon o walang korupsyon na nagawa.
Okay? Kaya importante talaga yan. Pero hindi mahanap-hanap. Ayan, diba sa nakaraang video natin, nag-react tayo doon nung si Kong Mika, diba? Kausap ni Kong Chanko. O ngayon naman, in-interview itong si Congressman Toby Chanko at i-explain niya ang side niya patungkol dito. Okay? So, yun po ang ating pag-usapan. Mainit na topic ito lahat. Pero bago ang lahat guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, without further ado, start na natin I-play natin itong interview ni VP Sara at sinagot na nga ni VP Sara ang mga issues. Okay? VP Sara, pasok. Uy, bakit wala? Wait muna. Ayan, naka-play naman Play. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational systems of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin that is covered by the freedom of speech and expression. Correct. Kasi itong administrasyon na ito, nasasaktan sila every time nare-real talk sila ni VP Sara di ba? Natin. So, dapat siguro, dapat hindi sila masaktan. Dapat nga ma-encourage pa sila to work harder. Pero itong si Auntie Claire Castro, wala nang ginawa, kundi nagalit. Magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin Saan ba tayo magsisimula, mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan? Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na Kawawa nga si VP Sara Nakipagkaalyado kayo kay VP Sara pagkatapos nyong manalo, inaaway-away nyo na si VP Sara kasi nakuha nyo na ang gusto nyo. Kapal lang mukha ninyo, no? matagal akong
pabalik-balik sa Malacanang. Pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko nung para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmukha siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ito parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. If you can observe si VP Sara, detail by detail yung binanggit niyang pangyayari. Okay? Ito ang palatandaan ng isang tao na nagkwento ay hindi sinungaling. Even the detail memories niya sa nangyari ay hindi niya makakalimutan. Yun ang palatandaan na hindi talaga gawa-gawa ang kwento. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Correct. Parang hindi naman ako masokista na... Ibig sabihin ni VP Sara dyan, nabastos na siya dahil sa ginagawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. Kung matatandaan nyo doon sa eroplano nung paakyat na si PBBM, kung saan siya pupunta doon, na hindi nga nirespeto si VP Sara ng First Lady. Diba? Kung matatandaan nyo? Inisnab ni First Lady because sa naalala ko doon, that was the time na talagang pinutok ni former President Duterte doon sa Davao, yung unang maisog na talagang sinabi ni yung presidente natin bangag pagka umaga noon doon, no? I think umaga ba yun, the following day. Hinatid ni VP Sara sa airport si PBBM. Doon na, hindi na pinansin ni First Lady Liza Araneta Marcos kung ano-anong dahilan siguro ang 'di ba? Doon pa lamang, that was a very big disrespect to our VP Sara. Aatakihin ninyo. Hindi naman siya ang nagmura. Ang tatay naman ni VP Sara ang nagmura. Bakit ka magalit dyan, F. Eliza? Di ba? Ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering Correct. Results sa administration. So, hindi na ako sabi ko, ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay.
Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Ganun siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignations. Na sinabi niya, magstay lang ako as department secretary o na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025, ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Correct. Ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila. Failure ako as a Department of Education Secretary. Tatingin ko, gawa-gawa na lang yan ni Auntie Claire Castro eh. Si Castro ang nagpasimuno yan. Nausapin na yan eh. Kasi, I think, hindi yan galing ni PBBM yung sinabi na failure. Ito talagang si Castro talaga. Ano talaga? Attack dog talaga. Ang clincher dito, hindi yun. Ano yung pincher? Gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Grabe. Doon na-confirm yung decision na mag-resign. Siguro pag beso-beso nila, naamoy niya. Siguro sa isip ni BP Sara, sabi niya, totoo talaga yung mga sinasabi nila. Parang ganun ba? So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Correct. Okay, so yun po ha. I think meron pa itong sa duda ko to may may part 2 pa itong interview na ito eh. Unang-una, tama naman si BP Sara eh. Kung failure ang kanyang pagiging DepEd Secretary noon, 'di ba? Bakit nagpe-perform? Sa lahat ng ahensya ng gobyerno, laging number 1 po ang Department of Education. 'Di ba? Kung matatandaan natin, laging numero 1 sa mga ahensya na well-performing. Pangalawa, kung hindi po siya productive o kung nag-failure man siya sa pagiging DepEd Secretary nung unang taon, 2 taon, ito yung tandaan nyo. Bakit pinipilit pa siya ni Bongbong Marcos na tumulong sa midterm election?
At bakit nag-offer pa siya pagka gusto mo ng ibang posisyon? Di ba? Meaning to say, alam ni Bongbong Marcos na magaling itong si VP Sara. Di ba? Pero, duda ako rito, nasaktan. Nasaktan si Bongbong Marcos dahil umalis si VP Sara. Sarili lang niya ang kanyang iniisip nasaktan ako. Pinabaya, nag-resign. Ikaw kasi Bongbong Marcos, hindi mo na inisip bakit nag-resign si VP Sara. Hindi mo na inisip bakit ayaw na niya. At that time, kung matatandaan ko, yung mga taga House of Representatives, lagi na nilang binibira itong si VP Sara Pero ikaw, Bongbong Marcos, wala kang ginawa. No wonder, mauunawaan namin si VP Sara bakit siya umalis dyan sa administrasyon mo. Kasi, pag gano'n niya, mabahong alak, totoo pala yung mga sinasabi nila. Diba gano'n? Totoo pala na laging bangag ito. So, duda ko doon. Yun ang turning point ni VP Sara na ayoko na talaga. I don't want to be included in this palpak administration. Di ba? Ito na, punta tayo dito kay You were asking. Punta tayo dito kay interview ni Congressman Tiangco, no? Na nasaan na ba yung committee report? Hinanap namin. Kasi, bakit nyo tinatago yan? May tinatago ba kayo? May mga anomalya ba dyan? Di nagtatanong lang tayo Ito. Toby Tiangco, pasok. You were asking for a report of the, you wanted a signed report of the small committee during the 2025 budget. Tama ho ba? Yes, balikan natin bakit gano'n, no? Kasi di ba, balik natin. Di ba, Pinky, sabi ko, ang budget nagsisimula muna sa House of Representatives. Kailangan ipasa ng House of Representatives bago ipapasa ng Senado. At kung ano yung hindi pareho doon sa House of Representatives tsaka sa Senado, kaya nagkakaroon ng BICAM. Di ba? Tapos, ang sinasabi ng tao, dapat transparent yung BICAM. Di ba? So, yung BICAM, may report yan hindi nga siya televised, hindi siya naka-livestream, pero may bicameral conference committee report yan. Pinipirmahan ng lahat ng BICAM members. Sino ba ang BICAM members? Hindi ko na alam Basta equal yan Kung 11 sa... House? Hindi ko sure Hindi ko sure. Huwag ko lang sagutin. Basta kung ilan sa House, yun ang Okay. Okay. So, yun yung sa... Di ba pinipintasan natin hindi transparent yun, di ba? Pero yun, may committee report. Yung small committee doon sa Kongreso na pinayagan... Wait, hold on. Okay. Don't say... let's be clear. When Small you mean committee sa Kongreso, House. yun, Sa House. Okay. Small committee sa House na nag-amyenda bago ipasa yung House General Appropriations Bill. The GAB. Dapat may committee report din yan. Di ba? Kasi doon mo makikita sa committee report ano yung ahensyang binawasan at ano yung ahensyang dinagdagan ng pondo, di ba? Doon mo makikita yon. Okay. So, tsaka doon sa Section 39 of our rules, lahat ng committee dapat may report. So, yun lang ang hinihingi ko kasi hindi naman po pwedeng questionin namin yung mga departamento o paano nyo ginastos yung pera nyo ng 2025 kung hindi namin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. Doon sa BICAM na dagdag at bawas, kita natin. Pero doon sa House General Appropriations Bill, wala kaming makita. Pakikwento po ulit sa amin, Congressman, yung process dun sa House. Naalala ko during the President's State of the Nation address, you were interviewed, and then noon pa lang sinasabi mo, kailangan tanggalin na yung small committee na yan. You were saying that. Nung una, sabi mo, first reading, second reading, what was the process? Nung una, and diba, what is the wrong and right process? Nung una, tinututulan ng spokesperson ni Speaker Romualdez yun, di ba? Sabi niya, hindi, dapat si Congressman Tiangco ang mag-propose niyan. Sabi ko, bakit ko kailangan i-propose? Yung small committee is an amendment of our rules. Doon sa rules namin, Section 56 and Section 57, Section 56 sinasabi na pagkatapos ng period of, ganito,
House General Appropriations Bill. Magkakaroon ng first reading, then magkakaroon ng hearings. Okay? Pagkatapos ng committee hearings, dadalhin sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, magkakaroon ng period of debate. Interpellation and debate. Okay. Okay? Pagkatapos isara yung period of interpellation and debate, siyempre nagdebate yung mga congressman, makikita ng committee na mayroong mga amyenda na dapat. Ito lahat ng batas, di ba? Amyenda na dapat. So magpropose yung committee ng committee amendments. Okay. Pagkatapos noon, sasara yung period of committee amendments, pupunta kami doon sa period ng individual amendments. Wow, okay. Okay? Pagkatapos ng period of individual amendments, ipapasa on second reading. Naka-record yan kung ano yung mga amendments na tinanggap, ano yung amendments na hindi tinanggap. Okay, so kayo po Okay, yan yung hold normal on. bill. Kayo po sanay na sanay dyan. Ulitin ko lang, sometimes it's a lot to digest. So first reading, tama Yes. po. Tapos magkaka-hearing after the Yes. first reading. Pagkatapos ng kanilang hearing, dadali na po yan sa plenary. Plenary, okay. Pagdating sa plenary, magdedebate po doon yung pag marami mga congressman, minsan naman hindi masyado madami, nagkakaroon ng amendments. On Hindi, the tatapusin muna. Pag lahat nakapagtanong na, isasara yung period of debate. Okay. Pagkatapos Close isara yung list. period of debate, pupunta sa period of committee amendments. Na-realize ng committee na tama itong sinabi ni Congressman. So ito, i-amyendahan natin. Okay. Isasara ngayon yung period of committee amendments. Tapos, yung congressman, pwede siyang tumayo. Sabihin niya, dapat ito amyendahan natin sa batas na to. Sasabihin naman ng sponsor kung tatanggapin o hindi at pagbobotohan sa plenaryo kung tinanggap o hindi. Mahaba-haba din pala yun. Yes, no? yes, yes. Okay. Tapos, di naka-record yun kung ano yung mga amyenda. Tapos, aprubahan on second reading. Alright. Yan yung lahat ng bills. Okay. Ang nangyayari doon hanggang doon sa 2025 budget is that instead na lahat ng individual amendments ay ipapasok bago aprubahan on second reading, Right. i-approve muna namin on second reading, tapos yung small committee ng 4 na tao, may kapangyarihan sila na palitan kung ano yung in-approve namin on second reading. So the small committee comes in after the second. For the budget only. Yeah. Yeah. So balik na tayo sa budget. Ang nangyayari sa budget, after the second hearing, tama ho ba? Second reading. Sorry. First reading, tapos second reading, tapos biglang papasok si small committee. Binigyan kasi namin ng kapangyarihan, bago i-approve on second reading, binigyan ng kapangyarihan yung small committee na tanggapin yung individual amendments Okay. at baguhin. Parang binigyan sila ng blanket authority. And that was wrong. Tama. Pero hindi lang ito nagsimula sa 2025. Pero ang natatandaan ko, yung 4 na lang ang natira doon sa small committee, 2025 lang yan. Dati malaki ng konti yung small committee. And baka sasabihin ng So ibang naging smaller committee noong 2025. Oo. Okay. So baka, at ang chairman nga ng small committee is si Congressman Saldico. Diba? Yes. So baka sabihin ng ibang tao, bakit ngayon ko lang question? Hindi, you can check my congressional records, you can check the archives. 2022 HGAB, in the year 2011, I questioned the process. 2014 HGAB, in the year 2013, I questioned the process. 2015 HGAB, in the year 2014, I questioned the process also. So you've Tapos been... napagod na ako, huminto na ako kasi independent lang ako, matatalo lang naman ako sa botohan. Kaya lang naman ako nagkaroon ng pag-asa ngayon. Kasi it's the first time na presidente ang nagsasabi, baguhin niyo yung proseso ng budget. So sa budget, first reading, tapos second reading, tapos nagkaroon ng small committee. Yes. Ngayon, tatanggalin na po si small committee. Yes, I mean, that is the good thing that came out of it. Okay. No? Nung Kasi lumalabas sobrang makapangyarihan. Ito, importante ito. Kasi unang-una, ito yung pag-process ng budget. Alam ni Toby Chanko na there is something defective about nung una. Ngayon na nagsalita na itong si Bongbong Marcos na mahiya-hiya naman kayo sa SONA patungkol dyan sa flood control projects, ang House of Representatives ngayon is trying to modify the process of having a budget. Kaya nga siya nabuhayan itong si Toby Chanko na may pag-asa siya. Okay? Kasi kung nasa minority ka, malabo, no? Kasi matatalo raw sa botohan. Majority will always win, no? Kung, ayan, siyempre, majority. Diba? So,
dali-dali na lang sila makakuha ng budget kahit wala na nga sigurong masyadong pagsusuri, ma-approve na kaagad yung mga budget, no? O di, sinong masaya? Yung mga buaya dyan ang masaya. Di ba? Take for an example, merong mga budget dyan na alam naman natin na malabo pero na-approve siya, yun nagiging useless. Di ba? So, tingnan mo yun. Kumakalat ngayon sa social media. Example, mga flood control projects na wala talagang kabilya, walang mga bakal na nilagay. Talagang simento lang talaga. Kumakalat yan ngayon. Example that one. Paano yan mababago? Na hindi naman yan matutuklasan sa next na naman na budget. Sample, ganito, magpo-propose. Ganito kalaki ang budget na ito. Paano natin masasabi na talagang trabahuin ninyo ito ng matino? Na talagang malalagyan ng bakal, ganun, ganyan. So, dadaan talaga. Kaya, may tinatawag nga tayong modification of the process of the making budget. Okay? Ito yung tinutukoy ngayon ni Toby Chanco. Si small committee. Hindi lang sobrang makapangyarihan, hindi nga transparent, wala nga records diba? Ibig ko sabihin, the small committee, it appears to us, outsiders, is that they can do whatever they want dun sa small committee. Yes. Hence, dahil nangyari yan last year, ito yung hinihingi nyo, yung minutes, o yung sinong, anong nangyari diba after second reading? May sinabi si Senator Ping na napaka-importante, yun ang tinutukoy ko dito. Sino yung proponent? Okay, we're gonna go to that though, para lang sequential tayo. So, you want a copy of you want all members of Congress to be furnished a copy of the amendments made, tama ba, by the small committee during the budget deliberations for 20... No, during the budget process, but after the second reading. After the second reading. Nung Kasi pumasok na si doon small sa third committee. reading, Pinky, wala nang pwedeng baguhin doon. Ang pwede mong baguhin doon, period, comma, wrong spelling, wrong spelling. Numero, wala na. Ganon, wala ka na pwedeng, piso. wala ka na pwedeng baguhin doon. Okay. So, parang kasado na siya pagkatapos ng small committee, Oo, right? wala ka na magagawa, That's what diba? it appears. So, do you have a copy? Wala. So, ibig sabihin, wala. So, okay, since wala, isa lang pupuntahan natin dito. Si Congressman Saldico na lang ang pwede magpaliwanag kung ano yung nangyari doon sa small committee noong 2025. Pero apat po sila, hindi ho ba, sabi mo? Saldico, nasaan ka na, Saldico? Di ba? Yung chairman, imposibleng hindi niya alam. Di ba? Unless meron iba doon sa tatlo pang membro na magbo-volunteer na sila magsasabi. So who were the other three? Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations at the time, Stella Kimbo. Okay. Tapos, Majority Leader at the time, Manix Dalipe. Right. And Minority Leader. Libanan? Libanan. Okay. Yes, Nonoy Libanan. So you still have Congressman Libanan there as Minority Leader. He's still Yes. there? Yeah, but No, I'm just saying, Yes, right he now, is, he is. among Even Saldi is still there. among the four that you mentioned, Congressman Zaldico is still a congressman. Yes. Congressman Libanan still a congressman. Yes. Manix Delipe, no. No. And Stella Kimbo, no. No. Nandun pa po yung dalawa. Yes. What do you plan to do? Do you can Congress ask them, call them, and no, Congress, the leadership of Congress should call them. yeah, Di ba? Should call them. will they? I don't know. I'm not in part of the leadership, di ba? Independent Yun na nga nga. ako eh. So, what if hindi mo po makuha yung sagot dito o yung hinihingi yung So, ano pala? Ang pwedeng tanungin dito si Kimbo at itong si Zaldico eh. dokumento na wala ng dokumento? In Hindi ko fact, sabi maintindihan mo, ba't hindi nila gagawin, di ba? Kasi ang daming violation sa rules namin eh. Doon sa rules namin, lahat ng records ng committee, 7 days after Natalo si Kimbo sa pagkakaalam ko kaya wala na siya sa House of Representatives. ma-approve yung bill, dapat nasa archives. Or 15 days after Natalo si Kimbo. At least may-maintain na niya yung mga bags niya, di ba? end yung session namin, dapat nasa archives. So wala sa archives yung ano. Di ba yung explanation of vote ko nga, 2011, nandun sa archives eh. O, di ba? Bakit walang... So wala talaga report. And during that time that you were asking about this particular action to be furnished nga yung all members of the House, no?
I remember the Appropriations Committee Chair, si Congresswoman, tinawag pa, meron halos 3 taong lumapit No, dun because yung sa COMSEC yun kanila. eh. Sabi ko, it's It the has same. to be with the No, COMSEC. because they're saying, I don't know what their exact number was eh. But to make things easier, di ba, sabi ko, tanungin yun lang Let's yung ask the COMSEC, yeah. Oo. Kasi hindi rin naman niya masasagot, hindi rin naman siya, di ba, hindi rin naman siya chairwoman ng Committee on Appropriations at the time, at hindi rin siya She made miyembro. that very clear, yeah. So, hindi rin siya miyembro. Di ba kaya nga tinuturo ko na tanungin niyo yung COMSEC. kasi yung COMSEC, alam niya kung may report o wala. And what did the COMSEC say? Ano ba sa, Was di ba, there- was parang there hindi a- na sinagot directly, di ba? Parang tanda ko, we will consider, it's Yeah. an internal matter, Yeah. ganyan-ganyan, di ba? This has crossed over from the 19th to the 20th Congress. I was not the Hindi, Appropriations kaya nga sabi ko, Committee Chair, tanungin na diba? lang yung Yes. COMSEC, di So, ba? my question is this. Meron ho bang dokumento o wala? Wala. Wala. Eh, kasi- Sigurado na tayo. Hindi, wala. Sigurado naman ka na? Yes, because hindi pinapadala eh. Unless ngayon palang ginagawa, tapos papapirmahan, di ba? Ano yun? Ia-antedate yun? Pero wala, hindi yun pwede because nga dapat nasa archives na yun eh, di ba? Yeah, so, be that as it may, sabi niyo po, wala. It's a violation of your rules. What can be done to correct this? Or are there sanctions that should be imposed on people? Kaya nga sinasabi ko, binabalik ko sa leadership. Di ba sila naman majority, di ba? Pag sinabi lang patawag si Congressman Saldico, alam naman hindi siya sumunod. Alam naman hindi siya magpaliwanag, di ba? So, patawag na lang nila para tapos na. Okay. Explain to us the importance of this document, Congressman. Ito Hindi, kasi doon nakikita, di ba, hindi naman lahat, liwanagin natin, may mga amendments, hindi naman porket sinabing amendments, masama. Okay. Number 1 yan. Kasi may mga amenda na talagang dapat gawin. Number 2, doon sa speech ng presidente sa SONA, anong sabi niya? Initiative and errata. For the boys. And the initiative, errata for the boys SOP. Di ba? Yung initiative, tsaka yung errata, Congress ang nakakagawa niyan. Yung initiative kasi, that's the word they use for amendments. It's either House initiative, ibig sabihin, House ang nag-introduce ng amendment, o sinasabi minsan, institutional initiative o department initiative, ibig sabihin yung inisyatibo ay galing doon sa department Departamento. or Senate initiative, no? Yung errata naman, it's a word used doon sa wag na, mamaya, kung may time pa tayo kasi magugulo masyado. Anyway, importante muna is, hindi ka kasi makakapagdagdag doon sa isang bagay kung hindi ka magbabawas muna sa isang bagay. Kasi yung budget, hindi mo siya pwedeng lakihan. Fix siya. Kung 100 piso yan, 100 piso yan. Ngayon, kung magdadagdag ka ng budget, for example, yung flood control o yung DPWH dinagdagan, saan sila nagbawas? At sino, ito pinakamahalaga, sino ang nag-propose nung amendment? Yun ang sinasabi ni Senator Ping na proponent. Siya si proponent. Siya si proponent. Kaya napakahalaga. Sino ang nag-introduce nung amyenda na yon? Na sana makikita sa report ng small committee ng House GAB. Would Kasi that be hindi correct? yun ang ginawa, 'di ba? Ano ba ang inauthorize na gawin nila? 'Di ba? Ang inauthorize na gawin sila is tanggapin yung amendments, 'di ba? Ang congressman pag nagsabi ng amendments yan, normally ang sasabihin lang nila dagdagan to. Sino ang kung tinanggap man nila, sino ang nagdesisyon na Sino tanggapin ng yun? final decision maker is what you're yes. saying. Okay. Tsaka dapat nakaminuta yon, di ba? Yeah, pero- dapat may minutes. Meron bang ganun, sa totoo lang, na pag meron ng private meeting or small meeting o lumipat na sa ibang kwarto, may minutes ba talaga yon? That's Ano yun eh? Committee yun, di ba? Yeah, yeah. Doon nga sa rules namin, committee dapat may report. Okay? So how do you actually move forward? That's a good question, di ba? Point that you're making. Okay. Sinong proponent or sino yung humingi nag-introduce ng amendments? Sino ang nag-approve? So now my question is, how will you find out who did this? Hindi. Congressman Saldico would know. Yes, I know, but will the majority
Ang tanong po dito, gagawin ho ba nila yon? Tatawagin ho ba nila si Congressman Zaldico? Eh di ba sabi nila gusto nila transparent, di ba? Cornerstone, sabi ni Speaker Martin. Oh, yun, di ba? Transparent. Eh di patawag nila para patunayan na transparent, di ba? Okay. First of all, hindi naman talaga dapat Is umabot sa there ganito any eh. other way to find out? Wala who eh. introduced? Wala. Kasi there was a way to find out kung may committee report o kung may minutes. Kahit nga yung minutes, hindi nga pinadala sa akin. So, ibig sabihin, wala. Pwede bang meron? Gusto lang itago sa inyo? Ayaw makita sa inyo? Hindi ko Pwede alam, ba yun? ayoko maghula. Alright. Ibig sabihin, mas masama yun kung meron, tapos ayaw lang pakita, di Eh, ba? anong sabi ni Comsec? I mean, let's leave him out. Alam mo, yung mga tao doon, nagtatrabaho lang yun. Kung ano lang utos sa kanila, di ba? Yun lang gagawin nila. Alright, we're gonna take- kawawa naman yung mga yun. Pati sila, napag-utusan lang. Okay, we're gonna take a very short Yan ang proposal ng gobyerno. Inaprubahan yan ng lahat ng department secretaries na papagkasyahin natin yung pera ng gobyerno at ganito natin gagastusin. Tapos, magiging HGAB siya. House General Appropriations Bill. Yung NEP to HGAB, may pagbabago yan. Okay? Yung pagbabago na yon, ang nagbago nun, wala nang iba. Si small committee. Si small committee. Okay. Okay? Tapos, magkakaroon ng HGAB to General Appropriations Act. Yung pagbabago doon, yun naman yung pinag-usapan ng BICAM na pagbabago. So that was where what I wanted to ask next. Kung di mo man mahanap sa HGAB, pwede bang makita sa BICAM? Hindi. Ang makikita mo lang sa BICAM is yung binago from, di ba, NEP, HGAB, GAA. Ang makikita mo sa BICAM is yung binago from HGAB to GAA. Yung binago from NEP to HGAB, nahandun lang yun sa small committee. The very powerful small committee. Okay. And you won't be able to find out even from the minority leader, si Congressman Libanan? It's the burden of the, di ba? I mean, kitang-kita na wala. Bakit, kung gusto nila ng transparency, hindi ba dapat silang gumawa? Pero ang mabuti ngayon is, yun na nga, they committed during the interpellation, di ba? Yeah. They committed na, at least Congresswoman Swansing committed na lahat ng amendments will be done prior to second reading. Mas importante yun kaysa yung sinabing linakihan yung composition ng small committee. So, paano na ang process ngayon? What can we expect if we watch the budget now? Hindi, ang sabi nila, naggawa sila ng subcommittee on budget amendments. So, yung subcommittee on budget amendments is composed of the representatives from political parties, from the majority, from the minority. Sabi ko nga, bakit naman yung independent? Hindi nyo binigyan. So sabi nila, payag naman daw silang isama na yung independent. Ilan ba kayo na independent? Independent supportive of President BBM is 3. Ako, Congressman Albi Benitez, tsaka Congressman Duke Frasco. So, yan ang sabi nila. Pero ang mas importante is, tinanong ko kung ibig sabihin ba, yung amendments i-introduce sa plenaryo at Sa totoo lang sila tatlo ha. Si Chanco, si Jude Frasco, Benitez. Yun lang yung ano ha. May bayag dyan sa Kongreso. Yun ang mga nagsasalita talaga. Wait mo na. Play. makikita ng mga miyembro at pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. No touch na. No touch. Okay. Yun ang pinakamahalaga. Last touch na. Except ni Kong Paulo. Kasi si Kong Paulo, I think independent rin yun eh. At hindi na nakisali sa mga minority at sa majority. Parang si Kong Paulo ay nasusuka dito sa House. Pala yun, okay. They committed na gano'n ang mangyayari. And we're gonna see all that. That's going to be televised, no? Yes, yes. Okay, all right. Now, Supposedly. let's go to, kasi sa haba-haba po kasi nung usapan, I guess what boggles my mind is that I think it was even Congresswoman Swansing who said this. It's in my notes. Hold on, sir. Sabi niya, ang sequence of this whole budget process is that submission of DBSS, tama ho ba yun? Yeah, the presentation of DBS. Yan, yun yung mga economic managers na pinapaliwanag paano, kasi di ba dapat katumbas eh. Kung 100 piso yung gagastusin, dapat 100 piso yung kinita, di ba, ng gobyerno sa pamamagitan ng buwis. Okay. So, ini-explain lang nila yung economic numbers.
kung ano yung justification, kaya NEDA yon, Right. Department of Finance, Right, tsaka Sen. DBM, di ba? Yeah. So actually what I was saying was when I heard Congresswoman say submission of DBSS or presentation, after that is briefing and deliberation of financing framework, filing of the GAB, and then detailed deliberation of NEP only after the GAB is referred to a Committee on Appropriations. And then after that, as you mentioned, first reading, second reading, parang ang naisip ko lang po, sa dami-dami sa haba-haba po ng proseso, papalitan lang ho pala pagdating. Yun ang ibig ko sabihin, di ba? Ibig Para sabihin, bang naghirap-hirap po kayo. Lahat ng congressman. Sabihin po natin, kahit kami, panoorin po namin. Kunwari lang po, sabihin lang natin, hypothetically, papanoorin mo, tapos biglang may mangyayari pala na hindi namin napanood, Yes, correct. sama naman ng loob. Yes, All right, diba? okay. So, let's go to this, sir, because we don't have a lot of Yes. time. Sino ho ba si proponent? At pag si proponent ho ba talaga ay masama at may kickback? Ito po, let's lay down the premise here. Senator Ping Lacson was saying, doon po sa mga kickback sa mga flood control projects, 8 to 10% goes to the district engineer. 2 to 3% ang tawag po niya reseta. 5 to 6% bids and awards. 0.5 to 1% commission on audit. 5 to 6%, ito po, kindly help us, passing through royalty o lagay na ibinibigay sa politikong may control sa distrito kung saan inimplementa o itatayo ang proyekto. And over and above that, sir, 20 to 25% funder o project proponent. 20 to 25% ang funder. Ay, yung proponent yata sinasabi niya. Yes. Yan. O Kaya nga project proponent, politikong naghanap ng pondo para sa proyekto. Ito po ang tanong ko. Kung kayo po ang funder, kayo po, I'm sure meron naman kayong in-appoint, hiningi ng amendment, hindi Okay, ba, para yes. sa Navotas? Yes. Does that necessarily mean that Congressman Toby Janko would have 20 to 25% of the project cost or 5 to 6% No. passing through? Alam mo, okay, nakita ko yan eh. Magdududa ka. Di ba kasi pinag-aralan ko yung budget? Yung, minsan, ang proponent, hindi niya dinadala doon sa congressional district niya. So, it doesn't make sense. Di ba, kunyari, kami congressman. Give me an example. Okay. For example, ako, congressman ng Navotas. Di ba? So, titignan ko kung ano yung kakulangan ng lokal na pamahalaan na hindi kayang pondohan ng lokal na pamahalaan. Yun ang hihingan ko ng proyekto at dadaling ko sa distrito ko. Logical yan, di ba? Kasi lahat ng congressman gustong dalhin sa distrito nila yung proyekto. Of course. Wala namang may ayaw. Of course. Pero kung ikaw, congressman ka, ikaw ang proponent, tapos hindi mo dinala sa distrito mo. Why would you do that? Para kumita. Okay, sinagot ko din yung tanong Di ko. ba Okay. yun yung proponent na I sinasabi? see. So you don't bring it to your district. That is the proponent. Or kung wala kang distrito. Pero senador yun. Hindi, party list. Party list, okay. And senador? Okay, sige, sabi mo. Senador, iba naman sa kanila may distrito, di ba? yeah, Nanggaling sila sa but, congressman, meron silang probinsya. O party list, tapos party okay. list, tapos ang laki-laki Okay. ang laki ng Pie na nakuha. ng ng budget. nakuha mo. Paano mo papaliwan? Bakit padadaan sa party list? Bakit hindi na lang yung congressman kung saan may distrito, siya ang proponent. I O got balik it. natin yung sitwasyon. Kung ikaw, Pinky, congresswoman ka, bakit hindi ka makadala ng pondo sa'yo, pero may party list na kaya magdala ng pondo sa'yo? Okay, yeah, it doesn't Paano mo make papaliwanag sense. yun? Okay. Wala naman silang distrito, di ba? Yeah. So Paano medyo nangyari yun? questionable nga po yun. But they are given that opportunity, responsibility, and that power to appoint, hindi ho ba? What do you mean appoint? To appoint projects. Hindi, yun ang To small nominate committee. projects. Yung small committee. Kasi di ba, okay, sasabihin natin, kunyari lumabas yung NEP. For example, ako, susulat ako. Itong mga hindi na pondohan, baka pwedeng madagdagan. Di ba? Pero susulat ko for Navotas. Ngayon, ang magdidesisyon nun, yung Small committee. Got it. Okay. Diba? So basically, kailangan malakas ka kay small committee. Basically, ganun. Okay. Hindi ka malakas sa small committee. Di ba? Hindi ka malakas. Hindi naman dahil hindi ako malakas sa small committee. Ibig ko lang sabihin, maging transparent. Kung wala kang itinatago, Ilabas bakit mo. hindi mo Okay. ilabas? Alright. Kung ako may amendment, kaya gusto ko sa plenary eh.
Kung ako may amendment, di naman ako nahihiyang itago yung amendment ko dahil Hindi ka nahiyang ipakita, hindi itago. So halata talaga maraming tinatago dyan eh. Ay, hindi sorry, mo hindi ako itatago. nahihiyang i-propose sa plenaryo Okay. kasi kailangan ng mga kababayan ko yun eh. Alright. So, Diba? we've run out of time though. Do you think So, that yun yung sinasabi with the na proponent? na proponent. Okay, now I understand. I couldn't quite get Okay. it. So, quickly, sir, do you think that with amendments to the budget process now, this will help in terms of transparency? Yes. Okay, makakatulong po talaga Yes. ito. Okay. Kasi lahat magmamalinis, di ba? Wala nang gusto ano siguro wala nang ano kasi di ba? Tatanggapin na lang yung net as is. Oh, where is. yan ang tingin kong positibo eh. Wala na, sino pa maglalakas ng loob? Eh, sabihin tumahimik na muna tayo kasi nabuking na yung mga pinagagawa natin. Alright. Yan ang positive Okay. na lumabas, di ba? So mas madadalian na yung mga department secretaries Okay. na magdepensa ng budget. Navota City Representative Toby Tiangco. So yan malinaw talaga. Yan nga ang argumento ni Tiangco diyan eh. Itong mga party list, ito talaga yung sagabal diyan eh. Yung mga congressman diyan congresswoman na congressman lang sila dahil sa party list. Tapos bibigyan sila ng budget na wala naman silang distrito. So saan yun mapupunta? 'Di ba? Di ko alam kung paano nila yan i-address yung mga ganyan, kung what's the transparency behind that sa issue na rin yan ng mga party list, no? Pero ang sa akin lang ay marami pala. Dito natin natutuklasan. Bihira lang tayo makakita ng isang congressman, kagaya nito si Toby Tiangco, na talagang pinaintindi niya sa ating mga taong bayan na ganyan po ang proseso ng paggawa ng budget. Na hindi lahat ng nakikita natin online sa House of Representatives, for example, na-approve yung ganitong style of budget, pagdating pala sa NEP, sa GAA, maraming mga magbabago doon. 'Di ba? Kasi po, akala natin na-approve na online yung talagang nakikita in public. Pero, pagdating doon sa proponent, wala na. Kasi, nabanggit niya, na merong mga congressman na nag-request ng ganitong halagang budget pagkatapos hindi niya dinala sa kanilang distrito. Ang tanong, saan napunta yung pera na yun? Di ba? Pakapala ng mukha at pakapala ng bulsa. Doon na lang tayo so, ayan malinaw yung explanation ni Toby Tiangco at magaling rin yung mga tanong ni Pinky Webb. Okay? So, guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga nakita at narinig natin. Just leave your comment, your argument sa comment section para mag-usap-usap tayo doon. Okay? Sa mga nanonood ngayon, paki-like at saka paki-share itong video na to para guys, aabot pa ito sa maraming audience na malalaman nila ang katotohanan sa nangyari ngayon sa ating gobyerno. Okay? So, sa mga ngayon lang nanood, paki-subscribe. Libre lang talaga ang mag-subscribe. Updated ka pa. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!